Ito yung latest mga kababayan sa impeachment ni Sara Duterte. Sabi dyan, special session on BP Duterte impeachment trial now off Escudero's table. Pinaliwanag na po ng ating Pangulo at saka through PCO, Presidential Communications Office. Yan sabi niyo dito, what do you want me to do? Lie? Pretend and act that there's an urgent legislation so I could request for a special session? Sabi po ni Escudero. Sabi dito sa balita, at this point he was asked to categorically say if requesting for a special session na niya was already off the table. So pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito yung latest mga kababayan sa impeachment ni Sara Duterte. Sabi dyan, special session on BP Duterte impeachment trial now off Escudero's table. Madaling sabi, hindi kinoconsider mga kababayan ni Chis Escudero na mag-request siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos ng special session. Kasi di ba mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, kung mag-request niya ng special session, yung Senado, isang tawag lang niya. Sabihin lang sa akin, ang sabi naman ni Chis Escudero, kung ang Pangulo niya magpatawag special session, sino naman kami na hindi tatalima? You see, pinaliwanag na po ng ating Pangulo at saka through PCO, Presidential Communications Office. Sabi po ni Jose Castro, awkward sa ating Pangulo na siya yung magpatawag ng special session para i-impeach na si Sara. Simulan yung impeachment trial. Di ba? But anyway, tama naman po yung posisyon ng ating Pangulo kasi siya yung inaakusa ng mga Duterte na nasa likod ng impeachment. Isabi ng Palasyo Malacanang, hindi pa nagbabago ang posisyon ng ating Pangulo sa impeachment ni Sara. Si Chis Escudero mga kababayan, ayaw din tumawag. Yan mga kababayan. At this time, ito na nga po ang sabi sa press con niya. Yan o. Off the table daw. Yung special Senate session. Paliwanag ni Escudero that under the Constitution niya, a special session should only be called to tackle urgent legislation. So ito naman po ay hindi urgent legislation. Hindi man ito legislation kundi impeachment trial. Yan sabi niyo dito, what do you want me to do? Lie? Pretend and act that there's an urgent legislation so I could request for a special session? Sabi po ni Escudero. Sabi dito sa balita, at this point he was asked to categorically say if requesting for a special session na niya was already off the table, to which he answered immediately, on my part. So sabi po ng Senate President, na no clamor from any group niya would be able to change what was written in laws, emphasizing that the Senate decision niya does not depend on who speaks louder. Pero sabi ni Escudero, they would have no choice niya but to convene into a special session if Marcos categorically asks for it. The Senate and the House of Representatives niya have no reason to turn down the request. Why wouldn't we obey? Hindi nga, wala ngang plano yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang mauna na magpatawag niyan. Kasi nga, ang sabi ni Jose Castro, and siguro nakausap niya yung ating Pangulo na awkward man sa kanya na siya yung siya yung magpapatawag. Yeah, pag ganun po, mabibigyan ng bala sa propaganda yung mga DDS. Di ba? Hindi bibigyan po ng bala ng Palasyo Malacanang mga DDS na sabihin mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung interesado.
Tapos magiging inconsistent na yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, si Sandro Marcos pumirma sa fourth impeachment complaint kasi bakit niya naman ako hindi pipirma? Itatay ko, binantaan niya. Nagtaka pa kanya talaga kayo kung bakit ako yung nauna. Di ba? At dahil overwhelming majority ng mga members ng Congress ang pumirma, that is part now of the mandate na dapat iproseso. Di ba? May constitutional mandate sila to act. Ganon mga kababayan, pakinggan natin yung presko ni Chis Escudero. Hilig ni Chis Escudero yumuko. Pag nagpipresko, nangilig niyang yumuko. Hindi ko maintindihan kung anong tinitingnan niya sa ibaba. Ayan o. Baka niya naman may binabasa. Wala man poong binabasa. Tinitingnan siguro yung sapatos niya. So pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende ako nung tatawaging special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't pa gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? Tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Special ba to? Di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng justisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Sir, ako lang po. Ibang topic na naman tayo? Ay. Sir, meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SC seeking clarification again about forthwith. Pending na yun sa Korte Suprema. Malamang i-consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, yes. Hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami, papakomentaryohin kami ng Korte Suprema. A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all, in all times. Yes, thank you. Sir, meron bang liability yung DPW? Ngayon, yung mga congressmen, may pa-press con din kanina. Yung dalawang congressmen, si Paulo Ortega ng La Union, tapos si Geraldine Roman ng Bataan. Napag-usapan din yung impeachment. Pakinggan natin. Yan po, mga kababayan. Kasi the Senate President released a timeline. Meron siyang timeline na magsa-start ng June, yung last 2 weeks, carry over sa 20th. How feasible is that timeline sa point of view po ninyo? Di ba every Congress, nagpapalit naman ng leadership. Mag-elect ka ulit ng Senate President, ganun din dito sa House, mag-elect ka ulit ng Speaker. Given that may leadership change, pag tumawid na sa kabilang Congress, feasible ba yon? Kaya dapat ngayon na umpisahan? Yun nga, babalik ulit ako, yung leadership call na statement. Ang problema kasi, kahit na madaming opinion na lumalabas, call po nila talaga paano mo po i-challenge kung tingin nila feasible yung timeline na yun? Ano po sasabihin mo sa kanila? So, again, babalik po rin ako dun sa statement ko na it's a leadership call. Diskarte po talaga nila yun. Whether it's feasible o may mga dissenting opinions, other legal opinions about it, it's up to them. It's up to them. The timeline can be anything. Like, pwedeng mabilis, pwedeng maikli. Pero yun nga, pag hindi po na-pull ang trigger, it's all up in the air hanggang ngayon.
I've listened to member prosecution, and they're quite confident that this is not an ordinary piece of legislation. It's not like a legislative measure na merong expiration date. Gumawa pa nga ng paghahambing na ito ay kaso. Diba, kahit magpalit ng huwes, ang kaso ay patuloy pa rin. But then again, hindi natin malalaman, masasabi, kung ang leadership call nga ng Senado ay magiging feasible, only time can tell. But confident naman yata ang prosecution team sa House na about the nature of this type of processes, no? So, I guess, kung confident sila, meron silang matibay na basihan din. Speaking of impeachment po, baka Sir, Kong Paul Ortega, I understand that you also attend some meetings po with the prosecutors and maybe the communications team last week. Pero hindi po ba kayong meeting this week? Any update po? Wala pa. Bali yung sa last week lang. Then yung press con lang today. Yun pa lang. Letter from the Senate? Yung timeline po na ni-release ni S. Hindi, teka lang. Ano yung tanong? Balik natin. Ako? May na-receive? Yung nakikita ko lang online, pero hindi ko alam as per the House kung nagpa-receive na sila ng letter dito. Pero naman official naman na communication yun, so it's public record. So, yung chronological na calendar niya, yung January, yung ganon, nakita ko na rin siya. June. Sir, sinabi po ng kapatid ni VP Sara Duterte na si Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang podcast na yung impeachment trial ay distraction lang, isang panlilihis umano po para ilayo yung attention daw ng publiko sa controversy po ng budget ng 2025 GAA. Tinawag din po niya itong panic response ng Administrasyong Marcos sa lumalakas na criticism daw po tungkol sa pondo. Likewise, distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap para hindi pag-usapan. Buiniltan ba? Dumidiskarte pa rin sila. Kung Geraldine, comment on that? To my knowledge, yung issue ng impeachment came first before the issue of the GAA. And I think malino naman, nagsalita ng ating mga Committee on Appropriations and everything. There's a perfect explanation to how the GAA was crafted, how it was signed into law. So I think there is a pending complaint case at the SC, Supreme Court. So let's wait for that. Saka nakikita naman po natin na meron po tayong may Quadcom, may GoodGov. So this is all an inquiry. Meron pong mga naipresenta, meron pong halos konkreto na mga ebidensya na nandyan as compared to theatrics and distractions na ginagawa nila. Ang layo po ng diferensya nun. Kitang-kita po ng taong bayan kasi on record lahat. We were live, we were open to the public as compared yung hindi naman nagsasalita, bigla na lang magsasalita ng ganyan. So, theatrics lang talaga yan. Diversion. And very clear po yun sa Constitution, and some lawyers na nag-file na rin po nung nauna-unang impeachment complaints were saying na maybe there is a culpable violation of the Constitution, yung ginagawa pong pag-delay ng mga senador dito po sa pag-convene and pag-proceed po sa impeachment trial. What's your comment on that? Katulad nga na sinabi ko, kahit anong dictionary ang konsultahin ko, forthwith means immediately, And I think the choice of the word forthwith is basically what they normally do when they write the Constitution, the fundamental law of the land. Use normally literary and highfalutin words, So, maybe it was a selective interpretation. Ito lang naman ako, Maybe it was a political strategy. Kasi nga,
if we go on with impeachment case at this point, baka yung mga tumatakbong senador ay maapektuhan. Because the fact of the matter is that the impeachment case has become an election issue. And I don't know. Politician din naman ako, I would understand, you know? But then again, who would admit that? But I have this gut feeling. But nevertheless, I still hold on to my hope that our friends in the Senate, led by SP Jesus Codero, would reconsider and be more, I don't know, how should I say it? Mas gampanan nila ang kanilang trabaho na igalang i-uphold ang what is stated clearly in the Constitution. Okay ka na? Okay na si Marian? Siya na pa. Okay, sige. Rosalie Cas from UNTV, go ahead with your questions. Apo, bago po yung issue ko po, idugtong ko lang po sa impeachment. Kasi ang isang constitutional framer po, si Attorney Christian Monsod, challenge na po yung ihayag sa publiko kung sino ba tong mga senador na to na hindi interesado sa caucus para mapag-usapan ano ba ang magiging aksyon ng Senado dito sa usapin ng forthwith. Kasi pag pinangalanan sa publiko itong mga senador na to na hindi interesado sa caucus, po pwede silang masampahan ng kaso na paglabag sa saligang batas at ma-disqualify sa eleksyon. What is your comment on that? Do you agree? At kailangan ba talagang pangalanan tong mga senador na to na re-electionist, tumatakbo sa eleksyon para po makasuhan? Ako, this has been my consistent statement from the start. Sabi ko nga. Number one, it's a leadership call. Number one. Pero yung sa tipong pangalanan, isa-isahin, matatanda na po sila, alam na nila yun. Ang pangalawa po, leadership call is also a call to action. So, kung may call to action ka, you have a responsibility. At may responsibility po tayo sa taong bayan. Yun lang po yung comment ko dun. So hindi lang pala ako ang minararamdaman na something in that line, no, that's related to politics and being strategic about it and not wanting this issue to become an electoral issue that could actually tip the balance against my political interests. But I also agree with Kong Paula that it is a leadership call. More than just the individual senators, I think it should be the Senate leadership who should set the line of direction, diba, where they're headed. And as I said, I think the only acceptable direction is the direction of the Constitution, which is very clear about when and how this impeachment complaint should be processed. So kay Congresswoman Roman, naniniwala na may paglabag si Senate President Jesus Codero sa konstitusyon dahil yun nga po, sa usapin ng forthwith shall proceed after po ma-endorse yung articles of impeachment sa Senado? At this point, it will be difficult to say kung meron talagang intentional or, I don't know, violation. Parang harsh naman kaagad to come at that judgment, ano? Our dear friend, Senator Jesus Codero, is a brilliant lawyer, and he does his own studying. We may differ in our opinions, but still, yun na nga, umaasa pa rin kami from the House of Representatives for maybe a different interpretation. Anyway, they came up with a special order, nakasaad na nga yung calendar nila sa aming panlasa, sana nga, mas maaga, no? Pero katulad nga ng sinabi ko, baka may mga practical considerations that come into place. Ako lang naman to, baka personal opinion, yung aking intuition. But I'm not saying it's true. I can't read people's minds, basically. So, mawala ng lahat, wag lang ang pakiramdam. Pero nandiyan pa rin ang pag-asa. Mawala rin lahat, wag lang ang pag-asa na pakikinggan nila ang aming suggestion. Nag-iingat din. Ayaw din nila mag-away-away. Anyway, hintayin na lang po natin. Pigil na pigil si Chis Escudero. Bakit niya kasi kayo masyadong excited? Ba't minamadali? Ano yung espesyal?
Hindi man dapatan niya maging espesyal. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.